Mga kababayan, ito pong impeachment na inihain, no? Inihain ni Chavit, ni Topacio, ni Lipensor, ni Katibinag ay hindi po tinanggap ng Secretary General. Ma'am Chloe na Igel, ayan, may galap shoutout po. Maraming salamat sa iyong super chat. Iyak mga DDS. So ito po mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo, no? Actually, napapanood nyo naman po siguro itong balita ngayon at re-reaction na natin. So mga yon mga kababayan, syempre basahin ko po muna bago natin pakinggan yung kanilang mga reaksyon. Hindi tayo dito kasi hindi nabubuksan dito eh. Mga kababayan, natatawa ako. Kasi alam nyo mga kababayan, alam nyo mga DDS huwag kayong masaktan kung sabihan ko kayong bobo ha. Kasi totoo po yan. Ito po mga kababayan. Ito po ay balita ng News 5. Ayan po ha, News 5. Alam nyo po kung sino po ang nag-file ng complaint dyan. Ayan po yung mga mukha nila. Mga kababayan, ito po, third impeachment complaint versus PBBM. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint na inihain laban kay President Bongbong Marcos ngayong Huwebes, January 22. Ilan sa mga complaint ng ikatlong reklamo sina dating kongresistang Mike Dipensor at Jacinto Paras at abogadong si Attorney Ferdinand Topacio at si Chavit at si Katibinag. Matatandaan hindi rin tinanggap ng opisina ng House of Secretary General ang impeachment complaint na inihain naman ng bayan at inendorso ng Makabayan Black kaninang umaga. Na-transmit naman na sa Office of the Speaker ang naunang impeachment complaint na inihain noong January 20. So ngayon mga kababayan, ito po ang aking ma-react dyan. Kasi ito po ang kanilang sinabi. Ayan po ha, ayan. Ayan sila. So pakinggan natin yung reaksyon ni Mike Dipensor kung bakit. Ito. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. At the refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. At the refusal of... Ayan po ha mga kababayan. Kaya po sila'y umaaray kasi ni-refuse daw na tanggapin. Pakinggan natin ulit. Ng mga kasama sa Makabayan Black na bagit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismong pag-file namin. At katulad ka na nangyari at na-anticipate namin, ano nga. So I will be allowed to give a statement to be clear, distribute na lang siguro. So, mga kababayan, ni-refuse din ng Secretary General ng Kamara ang impeachment complaint ng Makabayan Black, yung nauna, kaninang umaga. Tapos, sumunod naman ngayon, itong mga DDS. Ganito yan. Actually, mga DDS, nakita nyo naman na naunang nag-file ng complaint ang Makabayan Black. Di ba hindi na sila nagsasalita? Kasi alam nyo po kung bakit. Yung Secretary yung General po kasi, Solicitor, hindi ko alam kung anong tawag dyan yung basta General or Secretary General dyan sa Kamara. Kaya hindi po natanggap kasi nasa bakasyon po. Yung may tawag dyan mga kababayan, hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. No? Ang nandyan lang kasi ay yung Secretary General, Secretary lang nung General mismo natatanggap. Na which is, yan din yung tumanggap noon sa impeachment laban kay Sara. Ganito yan mga DDS explain ko sa inyo. Una, kaya po hindi tinanggap mga kababayan kasi wala po kasi dyan yung mismong tatanggap. Nasa bakasyon pa. So, yung Solgen, so yung Secretary General lang ang nandyan, yung Solicitor General, wala. So, nasa bakasyon. So, ngayon, mga kababayan, so,
Ibig sabihin, huwag po kayong umiyak na hindi tinanggap. May araw pa naman na pwede nyo ipasa yan eh. 'Di ba? Ang problema lang kasi mga kababayan, ganito, magbigay tayo ng reaksyon, huwag kayong magalit mga DDS ha. Ganito siya, actually, kahit sabihin man natin na yung mga impeachment ninyo ay mababasura yan, yung impeachment ninyo ay hindi makakalusot, pero kasiraan pa rin ng pangalan ni PBBM yan. Kasi bakit? Sa mga negosyante kasi, yung mga investor sa ating bansa, once kasi na ang presidente may impeachment complaint, pati ang vice president, dalawa po kasi silang pinakamataas na posisyon sa government. Ang vice president at president, merong impeachment na sisira po ang ekonomiya natin dyan. Kasi bakit? Marami pong mga negosyante at investor na may possibility mag-atrasan yan or else mag-cancel ng kanilang mga investment. Kasi bakit? Kung ganyan, merong impeachment ang presidente, merong impeachment ang vice president, wala na silang tiwala kasi mismo ang taong bayan nag-i-impeach pero sa totoo lang hindi naman taong bayan, sila-sila lang naman yan. Bakit? Pinapaalam ba? Pinapaalam ba sa publiko yung paghain nila? Yung iba dyan, hindi naman sila-sila lang Sa akin nga, wala nang dumaan sa akin na tinanong ako, Ken, papayag ka ba na ma-impeach si Sara, ma-impeach si Marcos? Wala namang dumaan sa akin. Sila-sila lang yan. Di ba? Kasi may mga kanya-kanyang agenda yan, may mga kanya-kanyang sariling interes. Kahit sabihin natin hindi lulusot yung impeachment ni PBBM at saka impeachment ni Sara, kasiraan yan sa ekonomiya. Tandaan natin ha, ang pag-file ng impeachment complaint dapat pag-isipan yung mabuti yan. Kasi bakit? Pag dumating ang panahon na hindi tumalab yung impeachment na yan, tayo din Pilipino ang magdusa dyan. Kasi bakit? Tayo din Pilipino ang magdusa niyan. Una, yung mga investor, yung mga negosyante, mawawala sa ating bansa. Mag-atrasan, mag-alisan. Yung ekonomiya natin babagsak. Mamahal ang lahat ng bilihin. Kasi dahil sa desisyon natin na mali-mali. 'Di ba? Hindi porket si Sara ay in-impeach, no? Okay lang yun kasi si Sara yun eh. May president pa, vice lang naman yun, walang problema. Ngayon, nag-file kayo ng impeachment laban mismo sa Pangulo. Kapag yan pumalya or lumusot, bagsak ang ekonomiya natin. Kasi maaapektuhan ang economics dyan. Bakit? Sinong negosyante na mag-invest sa ating bansa kung ang mismong presidente at ang taong bayan walang tiwala? 'Di ba? Kasi yan agad ang isipin ng tao. Alam nyo naman, ang tao judgmental. 'Di ba? Pangalawa, ganito po yan. Kung naalala ninyo, noong January 20, may nag-file ng impeachment si Attorney Andre De Jesus. So mga kababayan, paalala ko lang po sa mga nagpa-file ng impeachment, si Attorney Andre De Jesus, Makabayan Black, at itong si Topacio. So tatlo na sila. Di ba kung naalala ninyo sa impeachment ni Sara, di ba sa 5 complaint, isa lang ang pinili? So kahit mag-file kayo dyan 10 ng impeachment complaint, kung may nauna na, wala nang kwenta yung nasunod. Di ba mga DDS? Hindi ba kayo mga tanga? Nag-file na si Attorney Andre De Jesus. Nandun na, tinanggap na. Di ba? So, sa isang taon, isang impeachment lang. Yung the rest na mga impeachment complaint, basura na yan. Tapos nagagalit-galit kayo kasi ni-refuse, hindi tinanggap, hindi ganon. Kahit tanggapin yan, wala rin yung kwenta. Kasi may nauna na. Diba? Gasayang lang kayo ng oras, nagpasikat lang kayo. Pasikat ang tawag dyan. Diba? Mga tanga kayo. Hindi nyo ba naisip dun sa impeachment ni Sara? Diba 5 yung complaint na yun or 4, isa lang tinanggap, yung 3 basura? So, nung naalala ninyo, noong January 20, may nag-file. Diba? May nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM na isang DDS rin na ang sabi ng mga DDS, palpak daw, tao daw yun ni Lisa. So ngayon mga kababayan, sa isang taon, isang impeachment complaint lang. First come, first serve. So ngayon, kung sumunod ang Makabayan Black at sumunod itong sila Topacio, wala na yan, bulaklak na lang yan. Kasi bakit? Naalala nyo kay Sara. Diba, Ma'am Brenda Barton, hello po sa iyan, ma'am. Naalala ninyo kay Sara?
Di ba 4-5 ba yung complaint na yun, isa lang tinanggap? Tapos unconstitutional pa yung desisyon ng korte. So anong pinaglalaban nila? Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, kung meron mang mag-file ng impeachment complaint, ipunin ninyo. Magsama-sama kayo. Kasi bakit? Kapag hiwa-hiwalay kayong grupo magpa-file ng complaint, kung may nauna sa inyo na wala namang kwenta yung unang naisampa or na-file, mag-antay na naman kayo ng 1 taon. Di ba? 1 taon na naman yung aantayin ninyo. Ma'am Petra Risquer, may galab shoutout po dyan. Diba? And kay Sir Mac Juan at sa Sirisa Force, Ma'am Brenda Barton Hilo po. Ganun yun mga kababayan. Ganun yun. Ano nangyari kay BBM? Tinakbo daw sa ospital. Hindi po, Ma'am Rosana Ragudog po kayo maniwala. Hindi po tinakbo si PBBM sa ospital. Kasi bakit? Sa Malacanang pa lang may sariling doktor na yan. Hindi po siya itatakbo ng ospital kasi sa Malacanang may clinic po dyan. Kompleto po lahat sa loob ng palasyo. No? May doktor, may nurse, lahat po dyan nasa loob na. Kaya itatakbo lang siya siguro sa ospital kung hindi na siya huminga. Kaya kung kaya pa naman niyang huminga at kailangan lang naman ng test sa mga dugo, sa ihi, sa dura, wala pong problema yun na may hospital po sa loob ng palasyo. Kaya yung mga pinapakalat ni Maharlika na mga DDS na tinakbo daw sa ospital, utot, kulay blue. Di ba? Napanood ko yan sa special announcement. Hindi po siya tinakbo sa ospital. Inobserbahan lang po siya. Oo, tinitest-test lang. Di ba? O, Nanay Minda, hello po. Sir Kenry, hello po. Huwag kayo maniwala siya sa mga didis, mga fake news niyan. O, kaya ngayon, mga kababayan, eto na, aking i-explain. Kahit po may 10 mag-file ng impeachment complaint, ngayong buwan na ito or sa next month, tapos halimbawa ngayong January may 5, February may 10, March may 20, may 30, may 50. Kahit 100 impeachment complaint po yan, isa lang po ang pwedeng tanggapin dyan, yung nauna. The rest, yung sumunod, kung hindi naman parehong complaint sa nauna, walang kwenta yan. Mga bubo kayo, mga DDS. Totoo no? Diba? Biruin ninyo. Ang lakas ng loob ninyo mag-file ng impeachment. May nauna na nga. Tapos ngayon magrereklamo kayo nung hindi tinanggap. Kahit naman hindi tanggapin yan, hindi rin naman yan papanigan, hindi din naman yan gagamitin. Kasi ang gagamitin, yung naunang file. Diba mga tanga-tanga sila? Diba mga kababayan? Paano kasi? Ano ang sabi sa zodiac sign? 'Di ba? Anong sabi sa zodiac sign sa 2026? Huwag mag-ura-uradang magdesisyon. Kasi bakit? Kapag magdesisyon ka ura-urada, tapos palpak, mahirap na. 'Di ba? Oo, ganun 'yun mga kababayan. First come, first serve. Kaya nga ngayong February, sa impeachment complaint ni Sara, make sure na madaling araw pa lang pumila na kayo doon. Kasi bakit? Kapag naunahan kayo ng mga tanim impeachment ni Sara, no? Pag naunahan kayo ng mga tanim impeachment, kunwari katulad sa unang impeachment kay PBBM na puro naman palpak, di ba? Mawalang saysay yung impeachment ninyo na pinaghandaan. Sino ba ang nagsabi na ibabasura lang ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus? Diba? Kasi halos daw lahat dun, sabi nga ni Yussi Claire Castro, basahin ko lang ha, mga kababayan. Basahin ko ang sinabi ni Yussi Claire Castro, sagot niya dyan sa impeachment complaint. Ito po, mga kababayan, ayan po ang sagot ni Yussi Claire Castro, basahin ko lang ha. Kahit pa 1,000 impeachment complaint yan, ulitin ko, isa lang ang tatanggapin dyan, yung nauna. Yung the rest na 999, wala nang kwenta yon. So ngayon mga kababayan, eto, mahirapang patunayan na mga nag-aakusa ang ikalawang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahihirapan sila talagang i-probe ito dahil wala naman talagang ginawang violation ang Pangulo. Diba? Kasi simple lang yan mga kababayan eh.
Kung meron mang mabigat na violation ang Pangulo, dapat diniretso nila sa ombudsman. So, bakit kailangan pa na mag-file ng impeachment kung marami pang proseso? Kung mabigat-bigat yan, i-ombudsman nyo na. Kasi bakit? Hindi nyo kasi pwedeng kasuhan si PBBM at this time kasi meron po siyang immunity bilang presidente. Pero kapag nag-file ka ng kaso na gusto mong tumalab agad, dumiretso ka sa ombudsman. Kasi dyan sa impeachment complaint, mahihirapan kayo dyan. Kasi bakit? Hindi natin sure kung ilang kongresista ang bubuto dyan. Ang tanong, sino bang congressman ang bubuto dyan? Diba? Sinong congressman ang bubuto dyan? So basahin natin ha yung detalye dito sa ikalawang impeachment complaint. Ito yung sa Makabayan Black. Sinagot ni Jose Claire Castro. Sabi dito, mahihirapang patunayan ng mga nag-aakusa ang ikalawang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa impeachment complaint na inendorso ng Kamara ng Makabayan Black. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gumawa lamang ng kwento ang mga nasa likod ng ikalawang impeachment at wala aniyang matibay na ebidensya para patunayan ang kanilang bintang. Binigyan diin ni Castro na walang ginawang paglabag ang Pangulo sa guni-guning kwento lamang ng mga bintang sa kanya. So mahihirapan silang talagang i-prove ito dahil wala naman talagang ginawang violation ng Pangulo. Kabilang sa pagkaloob sa ikalawang impeachment laban kay Pangulong Marcos ay abuse of discretionary power na may kinalaman umano sa unprogrammed funds at direktang kinalaman umano sa presidente sa kickback scheme. Ayan na naman mga kababayan. Yun po ang kanilang complaint ng Makabayan Black. Dito sa sinasabing unprogrammed funds at direktang kinalaman umano ng presidente sa kickback scheme. Ngayon mga kababayan, alam na po natin yan, mismo si Lacson, sinabi na ni Lacson yan. Hindi alam ni Pangulo na may insertion, na which is totoo po ang insertion na 100 billion na sinabi ni Saldico. Kasi mga kababayan, tinanggap daw di umano ni Bernardo, ni Yusek Bernardo ng DPWH itong 100 billion na which is yung 82 billion ay nasa kamay niya at yung 20 or 18 billion ay napunta sa iba't ibang ahensya. Pero nung itinanong bakit nakalusot at paanong si PBBM ang nag-utos kung hindi naman alam ng sekretary ni PBBM na bakit may ganyang insertion. Kaya nga nag-resign si Amina at si Bersamin. Kasi nga binaypass nila si President Bongbong Marcos na mag-insert ng 100 billion at kumuha ng kickback na which is hindi naman inutos ng Pangulo. At bakit si PBBM mag-insert ng 100 billion kung pwede naman niyang idaan sa NEP or National Expenditure Program? Bakit mag-antay pa siya ng isang taon para mag-insert ng 100 billion kung anytime pwede naman siyang mag-request sa NEP or National Expenditure Program na ura-urada may pera agad? Magnakaw ka na nga lang, mag-antay ka pa ng matagal? Bakit hindi mo na lang idiretso sa NEP? May power naman ang presidente sa NEP. Di ba? Kaya nga sabi ni Jose Claire Castro, wala kayong ma-prove kasi walang ginawang violation ang Pangulo. Diba? In-explain na natin yan. In-explain ko na yan sa unang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus. At ngayon yan na naman ulit ang inyong complaint, wala talagang kwenta yan. Sabi ko nga, kung may mapatunayan kayo na sangkot si Marcos, tumanggap ng kickback, siya ang nag-utos na insertion, i-block ko yung YouTube channel ko. Sino nga ang magpakita? Mismong si Edgar Iresi nga nagsabi, walang ebidensya. Tragis si Martin Romualdez nga kinunik nyo na ng kinunik kung sino-sino, hindi nyo pa rin napakakasuhan. Si PBBM pa, di ba? Si Martin Romualdez nga hindi nyo makasukasuhan, wala kayong ebidensyang hawak Kay PBBM pa.
Sige nga. Mag-isip nga kayo. Bigyan ko kayo ng example. Yung pinsan nga niya na si Martin Romualdez na tinawag ni Amy Marcos na bunjing, hindi nyo nga makasukasuhan kasi wala kayong ebidensya. Tapos kay PBBM yan, pang i-complain ninyo. Wala yan. Di ba, Ma'am Linsudo? Diyos ko, nagpakilala lang kayong, baka naman kasi 2028 tumakbo kayo eh. Baka naman kasi 2028 gusto nyo magkaroon ng posisyon. Tigil-tigilan nyo nga ako, kayo na kayo nag-iingay. Alam nyo ba yung mga DDS ngayon sa pangatlong impeachment kaya nag-iingay? Kasi may mga sabit, si Chavit, kaya galit na galit. Ayun, dinimolish na yung ano niya. Dinimolish na yung Metro Walk. Sino pa? Andyan si Defensor, sasabit kay Gutesa yan. Sino pa? Si Topacio. Tigil-tigilan nyo nga. Kasi alam ko, may mga balak kayong pumasok ulit sa politika. Kaya nag-iingay kayo. Hindi ganyan. Kung gusto yung pumasok sa politika, kung gusto yung mag-trending, hindi sa pamamagitan ng impeachment complaint. Gumawa kayo ng nakakabuti na mag-trending kayo. Naalala ninyo, yung vlogger na instead na mag-vlog siya dyan ng kung saan-saang lugar, nilinis niya yung kanal. O di ba maraming views, maraming nanonood yung naglinis ng kanal? Di ba yung vlogger na tinatawag nilang cleanfluencer? Di ba? Kung gusto ninyong umingay ang pangalan ninyo para sa 2028 magkaroon kayo ng posisyon, gumawa kayo ng ikakabuti sa lipunan, sa sambayanang Pilipino at sa Pilipinas. Nakita ninyo yung vlogger, example ko sa inyo. Sabi niya, itong kalsada na to hindi nadadaanan kasi puro damo. Nilinis niya. Blinag niya. O di ba dumami views niya? Kasi may point eh. Di ba? Kung papasok kayo sa politika at gagawa kayo ng ikakasira ng kapwa ninyong politician, hindi yan nakakabuti bilang politiko. Gumawa kayo, di ba, ng isang bagay na ikakabuti sa bansa. Gayahin nyo si Sara, magtanim ng puno, magpulot ng basura. Di ba? Di ba, Ma'am Gwen Coeler, Miguel Love shoutout po. Di ba? Ganun yun. Kita ninyo, yung mga vlogger nga para dumami ang views ang ginawa, naglilinis ng kanal, ang daming plastic bag, daming bote, ang daming basura, nilinis nila. Edi ngayon gumanda yung kanal, gumanda yung barangay nila. Tapos nung gumanda yung barangay nila, doon na naman sila sa kabilang barangay. Hindi sila mauubusan ng content. Di ba? Kasi napakalawak po ng buong Pilipinas. Mamatay na lang sila, hindi pa nila matatapos na linisin ang buong Pilipinas, kaya hindi sila mauubusan ng content. Kaya kung gusto nyo na gumanda ang pangalan ninyo, di ba? At iboto kayo sa 2028, huwag kayong manira. At tapos yung panira ninyo, puro palpak. Di ba? Gumawa kayo ng ikakabuti sa bansa. Tumulong kayo. Gumawa kayo ng kakaiba para mag-trending kayo. Di ba? Ma'am Marie, Miguel Love shoutout po, 1276. Gayahin nyo si Sara magmura, di ba? Tapos pagbantaan ang Vice President, First Lady at House Speaker. Di ba? Yun mga kababayan. Ma'am RVP and kay Ma'am Emma, hello po. Ma'am Alicia Castillo, hello po. Di ba? Sir Jesus Beltran, hello po. Yun po yun mga kababayan. Kaya sa mga DDS po dyan na nagre-reklamo kung bakit ni-refuse at hindi tinanggap ang kanilang impeachment complaint, kahit tatanggapin po yan, wala po yung kwenta, bulaklak lang yan. Pangalan nyo lang ang nakikita doon. Diba? Pangalan nyo lang ang mangangamoy doon. Kasi alam nyo po, parang si Harry Roque lang yan eh. Alam nyo kay Harry Roque, pinilit niyang mag-file ng asylum or mag-seek ng asylum sa Netherlands kasi kahit alam naman niya na sa Netherlands hindi siya tatanggapin kasi ang una niyang binagsakang bansa ay ang Vienna, Austria. 'Di ba? So, ang ginawa ni Harry Roque, hinahayaan niya na matagal ang proseso bago siya tanggapin doon or i-reject. Pero alam ni Harry Roque yun. Kaya ganun ang ginagawa ng mga DDS. Pilit nilang mag-file ng impeachment kahit alam naman nila na may nauna na. 'Di ba? Ang mangyayari doon, wala. Ganun yun, mga kababayan. Para kayong, alam nyo yung nagluto kayo ng kanin pero sinabawan nyo ng marami.
no? Para kahit kumulo ng kumulo, hindi matututong. Kasi bakit? Puro sabaw eh. Kaya may time ka pang humilata, may time ka pang humiga. Kahit hayaan mong kumulo ng kumulo, yun puro sabaw eh. 'Di ba? Ganyan yan mga kababayan. Para kang tumaya niyan sa scatter. Kahit alam mo ng talo ka, taya ka pa rin ng taya. Kasi tanga nga. Nagbabaka sakali. 'Di ba? Oo, tigilan nyo na yan. Yung impeachment na yan. May nauna na. Wala nang kwenta yung sumunod. Bulaklak na lang yan. 'Di ba? Buti pa nga si Diwata nagtinda ng Paris kahit puro sabaw. At least, ang puhunan niya ay tumutubo. Tubong lugaw ang tawag dun. 'Di ba? Tubong lugaw.